ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 29, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, taas presyo sa mga produktong petrolyo posible ngayong linggo. Ikalawang tranche ng dagdag toll sa SLEC at Star Tollway magsisimula na sa Hulyo. Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na nanawagan ng sama-samang aksyon upang maprotektahan ang mga kabataan. Dalawang minor de edad na nasa likod ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City, mahigpit na minomonitor ng mga social worker at ng mga pulis ayon sa DSWD. Karamihan sa mga mag-aaral na naapektuhan ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City nasa maayos ng kalagayan. DepEd paigtingin ang seguridad sa mga public school sa bansa. ICC inaprubahan ng hiling na i-freeze ang perang nasamsam kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong inaresto ito. Metro News, LTFRB sinuspindi ang operasyon ng isang electric vehicle taxi matapos masangkot sa hold-up prank. Science sa Technology News, Textile Technologies, ilulunsad ang DOST PTRAI ngayong linggo. Lifestyle News, panalangin ang yumaong si Pope Benedict XVI sa Santo Niño Church sa Prague, may Filipino translation na. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa, isinilang ang American singer na nagpasikat ng awiting The Locomotion. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, ice cream na may talaba, matitikman sa Japan. Oras po natin, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Posibleng magpatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng Department of Energy, maaaring bumaba ng piso kaya naman ay tumaas ng 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang kada litro naman ng gasolina ay maaaring mabawasan ng 10 centavos o madagdagan ng 1 peso and 90 centavos. Habang ang kada litro naman ng kerosene ay posibleng may rollback na 70 centavos o kaya naman ay tumaas ng 1 peso and 30 centavos. Ang DOE pa rin na nagtatakda sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod pa rin ang umiiral na State of National Energy Emergency sa bansa. 774 Balita Ngayon. Ipatutupad na ng Toll Regulatory Board o TRB ang ikalawang tranche ng taas singil sa toll sa South Luzon Expressway o SLEX at Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway. Bunsod nito, ang toll sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba ay magiging 137 pesos na para sa Class 1 vehicles, 274 pesos naman para sa Class 2 at 411 pesos para sa Class 3. Habang ang babiyahe mula Calamba hanggang Santo Tomas ay may toll rates na 37 pesos para sa mga Class 1 vehicle, 74 pesos sa Class 2 at 111 pesos sa Class 3. Samantala, ang toll naman sa Star Tollway mula Santo Tomas hanggang Batangas City o end-to-end ay magiging 121 pesos para sa Class 1, 242 pesos para sa Class 2 at 363 pesos sa Class 3. Habang ang Santo Tomas hanggang Lipa naman ay may 64 pesos na toll para sa Class 1, 128 pesos para sa Class 2 at 192 pesos naman
para sa Class 3. At ang Lipa hanggang Batangas City na ruta naman ay may 57 pesos na toll para sa Class 1, 114 pesos para sa Class 2 at 171 pesos para sa Class 3. Noong Enero, unang ipinatupad ang first tranche ng toll hike na ayon sa TRB ay gagamitin sa pagpapanatili ng maayos na operasyon ng SLEX at Star Tollway. Samantala, Senate President Win Gatchalian handa na maging presiding officer ng impeachment court. Report ihahatid ni Conde Bata. Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer ng impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa rules ng Senate Impeachment Court na ang Senate President ang presiding officer at ito ang direksyon ng Senado ngayon. Sinabi ng Senador na katunayan handa siya para rito. Bahagian niya ng kanyang preparasyon bilang presiding officer ang pag-aaral sa 4 na articles of impeachment na isinumite ng prosekusyon, gayon din ang pag-aaral ng procedures ng mga nagdaang impeachment trial at pagkonsulta sa mga legal experts. Dagdag din sa pinaghahandaan ng Senado ang pisikal na aspeto ng proceedings at ang mahigpit na seguridad. Bagamat aminado si Gatchalian na masikip ang schedule ngayong linggong ito, siniguro ng Senate President na tuloy na ang impeachment trial sa July 6. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang mga kabataan at matuldukan na ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Sa kanyang vlog, sinabi ni Pangulo Marcos na kailangan maprotektahan ng mga kabataan laban sa karahasan, panganib at kapabayaan. Inegito ng Pangulo kasunod ng insidente ng pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aaral at ang pagkasawi ng 2 student athlete ng Ateneo makaraang malunod sa kanilang team building activity. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na inatasan na niya ang mga ahensya ng pamalaan na palakasin ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Gayunman, inihayag ng Pangulo na hindi sapat na ang gobyerno lamang ang kikilos upang maprotektahan ang mga kabataan dahil kailangan din ang pakikipagtulungan mula sa mga magulang, mga guro at paaralan. Ang paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, PNP pinayuhan ng mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa pulisya hinggil sa pagsasagawa ng off-campus activities. Itali po ihatid ni Angel Garcia. Nagbigay ng direktiba ang Philippine National Police sa lahat ng regional offices at police stations ito na makipag-ugnayan ng mas mahigpit sa Department of Education at Commission on Higher Education upang matiyak ang seguridad sa mga paaralan at malalaking aktibidad ng mga estudyante. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hinihikayat ang mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya bago magsagawa ng malalaking off-campus activities. Aniya mahalaga ang maagang security assessment, emergency response planning, traffic management at koordinasyon sa mga rescue at medical team upang maiwasan ang anumang sakuna. Nauna nang nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang whole of society approach upang maprotektahan ang mga mag-aaral kasunod ang sunod-sunod na karahasan at mga insidenteng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Samantala, mahigpit na minomonitor ng mga social worker ng DSWD at ng mga pulis ang dalawang mag-aaralan na sa likod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa DSWD, nasa kustudiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth o RRCY ang dalawang Children in Conflict with the Law o CICL at mayroong mga house parent na naka-assign sa dalawa. Inihig pa ng kagawaran na nananatili sa magkahiwalay na kwarto ang dalawang minor de edad at hindi sila pinapayagang magkita o magkaroon ng interaksyon sa isa't isa o sa iba pang residente ng RRCY. Sinabi pa ng DSWD na nakausap na ng mga otoridad ang magulang ng dalawang CICL at pumirma ang mga ito ng dokumento kung saan nakasaad na voluntaryo nilang inilalagay sa pangangalaga ng RRCY ang dalawang minor de edad. Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilunsad ang DBM Compass para mabantayan ang pondo ng gobyerno. Chanel Salazar sa detalye. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DBM Compass na isang online platform na magpapadali sa pagsubaybay ng publiko sa paggastos ng pamahalaan. Kasabay nito, inilunsad din ng Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024 to 2028 upang higit pang mapalakas ang maayos at tapat na pamamahala sa pondo ng bayan. Ayon sa Pangulo, pondo ng publiko ang ginagamit ng gobyerno kaya dapat malinaw at bukas kung saan ito napupunta. Sa DBM Compass, makikita ng publiko kung magkano ang budget ng bawat ahensya at kung paano ito ginagastos. Makatutulong anya ang sistema upang matiyak na napupunta ang pondo sa mga serbisyong kailangan ng mamamayan kabilang ang pagpapatayo ng mga paaralan, pagpapaganda ng mga ospital, suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mga proyektong pang-infrastruktura at pamamahagi ng ayuda. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang lahat na ahensya ng pamahalaan na tiyaking maayos ang paggamit ng pondo at mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Isa na lang sa mga mag-aaral na naging biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City ang nananatili sa Intensive Care Unit o ICU. Una nang napaulat na 2 estudyante ang ginagamot sa ICU. Ayon kay Education Undersecretary Malcolm Garma, sa 20 nagtamo ng injury sa insidente, isa na lang ang nasa ICU at ang iba ay nasa maayos ng kalagayan. Hinihayag pa ni Garma na karamihan sa mga naapektuhan ay nagpapagaling na at ang iba ay na-discharge na sa ospital. Sinabi pa ni Garma na bukod sa mga pisikal na nasaktan sa insidente, magbibigay din ng tulong ang DepEd sa mga nakaranas ng mental o emotional trauma matapos masaksihan ang pamamaril. Tiniyak ni Garma na prioridad ngayon ng DepEd ang pagpapalakas sa security measures na ipinatutupad sa lahat ng public school sa bansa. Kabilang anya sa pinag-aaralan ng kagawaran ay ang paglalagay ng security guards sa mga paaralan, paglalagay ng metal detectors at pag-install ng CCTV cameras. Samantala, implementasyon ng mga programa ng DepEd para sa nutrisyon at kaligtasan ng mga mag-aaral sa 2 lalawigan, i-inspeksyonin ni Secretary Sani Angara. Gina Mape sa report. Magsasagawa ng serye ng inspection si Education Secretary Sani Angara sa National Child Development Center sa lalawigan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya ngayong araw. Ayon sa DepEd, aalamin ng kalihim ang implementasyon ng Supplemental Feeding Program at pamamahagi ng storybooks at mga school bags sa mga mag-aaral sa 2 lalawigan. Ang hakbang ni Angara ay bahagi ng suporta ng Department of Education sa mga inisyatiba para sa kapakanan ng mga mag-aaral, nutrisyon, karunungan bumasa at sumulat at ang kaligtasan sa mga eskwelahan. Bilang bahagi ng Nutrition Month ngayong Hulyo, aalamin din ng kalihim ang pinapatupad ng Supplemental Feeding Program for Undernourished Child Development Center, lalo na yung mga mahina o kulang sa nutrisyon. Layo ng inspeksyon na palakasin ang nutrition intervention ng kagawaran na tumutulong sa kalusugan at paglago ng mga mag-aaral. Pangungunahan din ng kalihim ang pamamahagi ng mga aklat at school bags. Gayon din ang implementasyon ng school safety audit para sa seguridad ng mga mag-aaral at mga guro. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, school safety hotlines at reporting guidelines dapat lubusang maipabatid sa publiko lalo na sa mga mag-aaral. Detalye ihatid ni Grace Mariano.
Nananawagan si Pinoy Workers Party List Representative Carl Legaspi sa Philippine National Police, Department of Education at Commission on Higher Education na tiyaking alam ng publiko lalo na ng mga mag-aaral ang mga school safety hotlines at patakaran sa pagre-report ng bantang karahasan o nakaambang panganib. Hiling ito ni Legaspi sa mga otoridad at kaukulang ahensya makaraang matagumpay na mahadlangan ang umano'y banta ng isang menor de edad na pag-atake sa isang paaralan sa Leyte. Ayon kay Congressman Legaspi, dapat ding maipabatid sa publiko lalo na sa mga estudyante kung ano ang mga kahinahinalang asal o kilos, mensahe at aktibidad na dapat nilang agad i-report sa mga otoridad. Sabi ni Legaspi, kailangang maging malinaw ng pagre-report ng mga suspicious activities o pagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad ay hindi maituturing na akusasyon, kundi bahagi ng pag-iingat at pagbibigay proteksyon sa bawat isa. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, kinatigan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang hiling ng prosekusyon na i-freeze ang perang nasamsam kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto ito noong March 2025. Ayon sa ICC, ang desisyon ay kasunod ang hiling ng prosekusyon noong May 1. Hindi pa naman malinaw kung magkano ang eksaktong halaga ng perang nakumpiska sa dating Pangulo. Una nang inihayag ng mga abogado ng dating Pangulo na hindi na kailangan anato ng kahilingan dahil kasalukuyan ng nasa pangalaga ng ICC registry ang nakuha pera sa dating Pangulo. Samantala, humiling din ang prosekusyon ng access sa iba pang mga gamit na nasamsam mula kay Duterte. Bagamat hindi tinututulan ng depensa ang pagsusuri sa ilang kumpiskang kagamitan, kinwestiyon ni Defense Counsel Peter Haynes ang pag-access sa mga susi na nasa kustudiya ng ICC registry. Kaugnay nito, nananawagan naman ang depensa sa prosekusyon na wag nang ipilit ang pagkakaroon ng access sa mga personal na impormasyon na may kinalaman kay Duterte at sa kanyang pamilya kung ito'y wala namang kinalaman sa investigasyon. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 7 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng isang electric vehicle unit matapos masangkot ang driver nito sa viral hold-up prank na ginawa kasama ang dalawang vlogger. Sa viral video, makikitang inanunsyo ng driver ang umano'y pang-hold-up bago sumakay ang dalawang vlogger na nagpanggap na mga hold-upper. Ayon sa LTFRB, magpapadala rin sila ng show cause order sa Green and Smart Mobility Philippines at sa may-ari ng electric vehicle. Inihayag ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na ang prank na ito ay magdudulot ng takot sa mga commuter, lalo na sa mga regular na sumasakay ng taxi at TNVS. Hinimok ni Mendoza mga POV operator at driver na magtulungan para mapabuti ang pampublikong transportasyon sa bansa at maibalik ang tiwala at kumpiyansa ng publiko. Isa pang Metro News, 6.8 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Maynila. Detalye po ay hatid ni John Nabakiran. Matagumpay na naisagawa ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Team ng Manila Police District Station 11 ang isang bypass operation sa Santa Cruz, Maynila na dahilan ng pagkakaaresto ng isang suspect at pagkakasamsam ng mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Ayon sa suspect, ginawa niya lamang ang iligal na gawain dahil kailangan ng kanyang anak na operasyon. Kasunod nito, nagpahayag si Manila Mayor Isko Moreno ng kahandaang tumulong upang maipaopera ang anak ng suspect. Gayunman, binigyan diin ng alkalde na ang anumang personal na sitwasyon ay hindi dahilan upang makaiwas sa pananagutan sa batas. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Nabakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 39 centavos, nasa 69 pesos and 82 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 2 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 35 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results.
Update naman po tayo sa resulta ng loto. Yatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng 9 p.m. June 28, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 46, 56, 8, 1, 3, at 5. Muli, ang winning number combinations ay 46, 56, 8, 1, 3, at 5. Mayroon ditong jackpot prize na 128 million pesos. Sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 32, 1, 35, 23, 14, at 29. Muli ang lumabas na kombinasyon ay 32, 1, 35, 23, 14 at 29. Mayroon itong jackpot prize na 46,214,516 pesos and 39 centavos. Yan ang recap ng resulta ng June 28, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para naman sa 9 p.m. jackpot estimates ngayong araw. 88 million pesos sa Mega Lotto 645 at 53 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, bilang tugon sa hamon ng environmental sustainability, nakatakdang ilunsad ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology o DOST-PTRI ang Onward Philippine Non-Woven Textile Innovation sa Miyerkules sa SM North Ed sa Annex Atrium. Ang inisyatibang ito ay layong ipakilala ang mga non-woven textile na gawa mula sa mga lokal na natural fiber tulad ng pineapple leaves, banana pseudostems, bamboo at water hyacinth na nagsisilbing sustainable at eco-friendly na alternatibo sa mga petroleum-based plastic na karaniwang ginagamit sa mga pang-industriyang produkto. Sinabi ni DOST-PTRI Director Julius Leaño Jr. na isang estratehikong hakbang ang paglipat sa non-woven technology upang mapalawak ang industriya ng tela sa bansa. Hindi tulad ng mga traditional na tela na hinahabi, ang mga non-woven textile ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbubuklod o pagdidikit ng mga hibla gamit ang mechanical, thermal o chemical processes na nagre-resulta sa mas mabilis na produksyon at mas malawak ang aplikasyon nito sa iba't ibang sektor. Binigyan din ng DOST-PTRI na binubuo ang mga itatampok na tela sa exhibit na bukas sa publiko mula July 1 hanggang 2 na higit sa 75% ng natural textile fibers na hindi lamang matibay kundi tumutulong din sa pag-maximize sa mga agricultural byproduct na madalas na itinuturing na lamang na basura. Ang proyektong ito ay bunga ng pakikipagtulungan ng DOST-PTRI sa iba't ibang development partner, kabilang ang Sarao Motors Incorporated, Base Bahay Foundation Incorporated, Junknat at iba pang mga design experts sa bansa. Lifestyle News. Lifestyle News. Panalangin ng yumaong si Pope Benedict XVI sa Santo Niño Church sa Prague, may Filipino translation na. Natalo po ihatid ni Mika Fajardo. Maaari nang bigkasin ng mga Pilipinong nagpupunta sa sikat na Church of Our Lady of Victorious sa Prague, Czech Republic, ang panalangin ni Pope Benedict XVI na inialay niya sa pagbisita sa simbahan noong 2009 matapos magkaroon ng Filipino translation para rito. Inilagay ngayong buwan ang inscription sa balustrade sa kanang bahagi ng altar ng simbahan kung saan makikita ang imahe ng Santo Niño de Praga, katabi ng iba pang salin sa iba't ibang wika na makikita ng mga debotong bumibisita sa simbahan. Ayon kay Czech Ambassador to Manila Karel Hedge, isinalin sa Filipino ang panalangin ni Brother Mark Brian B. Espino ng San Juan Nepomuceno Parish sa Pasay City. Nakipag-ugnayan ng Embahada ng Czech Republic sa Pilipinas sa nasabing parokya upang matiyak ang tapat at wastong pagsasalin ng panalangin bago ito ilagay sa dambana.
Ang panalangin ni Pope Benedict XVI ay isinalin sa 23 wika at na-upload sa website ng dambana, ngunit ilang bersyon lamang nito ang nakadisplay sa barandilya ng altar hanggang sa kamakailang pagdaragdag ng isang translation sa Filipino. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, isinilang ang American singer na nagpasikat ng awiting The Locomotion. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 29 taong 1943, isinilang sa Belhaven, North Carolina, USA, ang singer na si Eva Narcissus Boyd o kilala na marami bilang si Little Eva. Si Little Eva nagpasikat ng kantang The Locomotion noong 1962 na nag-number 1 sa maraming music charts gaya sa US at UK singles chart. Bago nakilala bilang isang mahusay na mga awit, nagtrabaho muna si Little Eva bilang isang kasambahay noong teenager pa lamang siya. Naging babysitter siya sa anak ng mag-asawang singer-songwriters na sina Carole King at Jerry Goffin. Humanga ang mag-asawa sa galing sa pagsasayaw ni Little Eva, dahilan ng pagsusulat nila ng awiting The Locomotion na plano sanang i-record ni Dee Dee Sharp. Ngunit alam umano ni Carole King na may talento rin sa pag-awit si Little Eva, kaya sa kanya na rin ito ipinakanta. Ilan pa sa mga sumikat niyang awitin ay ang Keep Your Hands Off My Baby, Let's Turkey Trot at ang Breaking Up Is Hard to Do. Mula na maging mga awit, tuloy-tuloy ang karera sa musika ni Little Eva hanggang sa ma-diagnose siya ng cervical cancer noong October 2001 at pumanaw noong April 10, 2003 sa edad na 59. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, viral ngayon sa Japan ng isang ice cream na ibinibenta ng roadside diner na Michino Ekiyamada sa Iwate Prefecture sa Japan dahil hinaluan ito ng sariwang talaba at toyo. Ang dessert ay may base na milky soft serve ice cream na pinatungan ng sariwang oyster o talaba mula sa Yamada Bay at espesyal na soy sauce na nagbibigay ng kakaibang kombinasyon ng tamis, alat at lasa ng seafood. Bagamat marami ang nagdududa kung maganda bang kombinasyon ng ice cream at ang sariwang talaba, sinasabi naman ng mga nakatikim na ng kakaibang dessert na ito na masarap at sulit itong tikman. Nang magsimulang kumalat sa social media ang larawan ng dessert na ito, marami ang hindi agad naniwala sa pag-aakalang AI-generated lamang ito. Dahil sa lumalaking interes ng publiko, inaasahang patuloy itong ihahain ng Michino Ekiyamada sa buong summer season. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Lunes. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko po muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Lunes. Pabor ba kayong parusahan ng mga estudyante na mahuhuling may dalang armas sa loob ng eskwelahan? At tama lang ba ang expulsion sa paaralan? Ulitin ko po, pabor ba kayong parusahan ng estudyante na mahuhuling may dalang armas sa loob ng eskwelahan? At tama lang bang expulsion sa paaralan ang maging parusa? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, June 29, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. Napasa nyo ang 774 Balita Ngayon. 774